liwanag at dilim. Sa kapanahunan ng kadiliman, mga nagdurusa, nananahimik ngunit napapahamak. Oo, nagtitiis, ngunit inihintay ko na lamang ang kapanahunan na ito'y matatapos at lilipas. Kaya kayong mga dayuhan, mga kalaban ko, huwag niyo akong sasalinin. Diyos ko, narito na pala kayo. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa iyong pagdating. Ay naku, Tiago, Diyos ko, nasan ka na? Jesus Mariosep, maghintay lang kayo mga bulagsak. Nakakainis, ilang taon na ako nagsaservisyo sa San Diego. Ngayon naman ililipat nila ako sa ibang bayan. Napakawalang asal ng mga Indio. Eh padre, ang sakit mo namang magsalita. Parang hindi mo naman kaibigan si Kapitan Tiago. At ninong ka ng anak niyang si Maria Clara. Hindi ba? Kaibigan mo din ng yumaang si Don Rap? Tumigil ka! Parang ang sinong nagmamarunong. Tumalis ka sa aking harapan. Juan Crisostomo E. Magsalin Ibarra po. Kinilala ko yung makasama. Kayo po pala si Padre Damaso, ang matalik na kaibigan ng aking yumaong ama na si Rafael Ibarra. Ha? Bata? Ako nga si Padre Damaso. Paumanhin. Ngunit ni minsan hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Kilala niyo na pala si Padre Damaso. Nakanda na nga po. Aray, wala ka bang mata? Meron, senyora. English na kamasura sa... Don Crisostomo, ilang taon nga po ba kayo sa Europa? 7 taon ako. 7 taon. Nako, baka nakalimutan mo na ang bayan ito. Maaari ko ba makalimutan ang aking bansa? Bata, sabihin mo ba't ka naparito? Nais ko mas makilala ang aking bansang sinilangan at gusto ko rin malaman ang kadahilanan kung bakit at paano namatay ang aking ama. Bata, pumarito ka sa Pilipinas upang makilala ang bansang ito? Lahat na nakatira dito ay Indio. Wala kang makikitang maganda sa bansang ito. Reverensya, huwag kayong magsasalita ng ganyan. Mayaman ang bansang Pilipinas, katulad ng inang bansang Europa. Ha? Ganito ba ang mga binata ngayon? Nagmamarunong, walang asal, sinasagot ang kanyang reverensya? Parang matinong magsalita. Senyores, huwag kayong magsasalita ng ganyan. Bago pa kayo dumating sa aming bansa, gito na ang ugali ng mga Indio. Paumanhin, pero aalis na ako dito. Aba, iyo, kakarating mo lang dito. Ngayong gabi darating pa si Maria Clara. Sinududa siya ng kanyang tiya, Isabel. Senyor Ibarra, Tinyente kayo pala. Ginulat niyo ako. mag-ingat sana kayo sa inyo. Naging aral sana sa iyo ang nangyayari sa inyo. Nangyari sa aking ama. Tila may nalalaman kaya sa pagkamatay ng aking ama. Wala ka bang nalalaman? Namatay ang iyong ama sa bilangguan? Sa loob ng bilangguan, tila nagkakamali ka yata. Hindi ako maaari magkamali. Namatay ang iyong ama sa bilangguan si Don Rafael Ibarra. Pagbintangan siyang erehe at bilbustero ni Padre Damaso. Maaari bang kwento sa akin ng buong pangyayari kung bakit at paano namatay ang aking ama? Ganito. Baby, pogo. Hindi naman siya marunong magsulat. Para sa lapis sa dalagalan niya. Tigilan niyo ko, baka ako nang magawa ko sa inyo. Kung ulit ako'y nagbibiro na. Tama mga bata. Hindi ko kayaan sa yung mga bata. Umuwi na kayo. Dapat ka na lumipat sa Malabon. Sa pagdating nila nagsaservisyo ang ninong mo na si Padre Damaso. Maganda ka na ng iyong gamit at magpaalam ka na sa iyong mga kaibigan. Pinsan, ano ka ba? Masiyang ang anak ko sa San Diego. Sigurado akong masisihan siya ako na sinabi si Ibarra. Tama. Nagpasya na si Crisostomo dito. Maria Clara? Nakalimutan niyo na ata ako.
sigurado ako na may nakita ka ng ibang bahay sa bansang pinuntahan mo. Di maaari yun. Araw-gabi kang aking iniisip. Ikaw talaga? Natatandaan mo ba yung mga araw na naglalaro tayo? Sinasabihan nila ako nakalimutan kita pero hindi kita nakalimutan sa Crisostomo. Maria Clara. Bukas, Flores de Santos na. Itong mga bulaklak. Ialin mo yan sa bibigyan ng iyong mga magulang. Inaasahan kita. Crisostomo. Ayoko na. Napakasela naman ng bangkay na ito. Oo nga, bagong libing pa yata yan. Tignan mo nga ang mga boto. May bahid pa ng dugo at may buhok pa. Hindi yan nakatapat sa aking pinagukayan. 20 araw pa lamang napatay yan, pinalipat na sa akin sa libingan ng mga Tsino. Ngunit umuulan at maraming tao. Ako'y nahihirapan at nilipat ko na ito sa ilog. Ganun ba? Ibig sabihin ay pinalipat din ng isang masamang tao sa sementeryo? Oo nga, mukhang may malaking problema yung tao na yan. Nasaan ba? Sa malaking krus po, senyorito. Dito ba? Hindi po rito ang natatandaan ko. Sandali lang po, pagtatanong ko. Alam mo ba kung saan nakalagay ang malaking krus na nakatirik dito? Ang malaking krus, sinunog ko na ito. Ano? Ba't mo ginawa iyon? Pagtutusan lamang ako ng malaking kuro. At anong ginawa mo sa bangkay? Sinabi sa akin na malaking kuro, nadalhin ko to sa libingan ng mga Tsino. At ginawa mo naman? Huwag po kayong magalit, senyor. Mabigat po ang bangkay at mahirap dalhin. Nung gabing iyon, umuulan pa at dinapon ko na lang ito sa ilog. Isang kabaliwan ang ginawa mong yun. Ikaw? Walang hiya ka? Hari ka ng bayan, di ba? Ba't pinuhukay mo ang bangkay ng aking ama? Binata, hindi kita maintindihan. Wala akong pinahukay dito. Huwag ka na magsinungaling. Nagkamali ka sa paghukay ng bangkay ng aking ama. Wala akong kinalaman dyan, kundi si Padre Damaso. Pahinga muna tayo, Crispin. Magkano ba kinita mo ngayong buwan, kuya? 2 piso. Bakit ba? Base kong bayaran mo yung sinasabi nilang utang ko. Sira ka ba, Crispin? 32 pisong sinisingil nila sa'yo. Kahit 1 taon pa ako magtrabaho, di ko mababayaran yun. Ngunit wala talaga ako ninakaw, kuya! Wala talaga! Magilaman doon ang inay! Tututong ko na ako! Tahan na, Crispin. Kahit naman sabihin mo kay inay, di rin naman siya maniniwala eh. Tahan na. Huwag ka na umiyak. Nandito pala yung dalawang magkapatid. Tama-tama, may kailangan akong sabihin sa inyong dalawa. Ikaw, Basilio, may utang ka sa amin na 2 real dahil sa maling pagpapatunog ng kampana. At ikaw, Crispin, kailangan mo munang ibalik ang bagay na ninakaw dito sa simbahan bago ako tuluyang makauwi. Ngunit wala po talaga ako ninakaw! Naninakaw? Nagmamagaling ka pa! Tama na po! Hindi na po ako masaktan! Iwatin mo ka! Kuya, tulungan mo! Crispin! Papatayin nila ako! Marahil ay nagugutom ng mga anak ko. Hindi ko sila hahayaang magutom. Tama, maghahanda ako ng masarap na makakain. May makakain ba? Meron. Nasaan? Bisan mo't nagugutom na ako. Oo, narito na. Wala nang natira? Bakit? May reklamo ka? Wala. Teka, nasaan na ba ang iyong mga bata? Nasa kumbento pa sila, pero pauwi na rin sila. Teka, Sandali, hindi mo ba sila hihintayin? inuutosan mo ba ako? Aalis ako kung kailan ko gusto. Magsasaing na nga lang ako ulit. Diyan po ba kayo, inay? Basilio! Anak! Bakit? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka sugatan? Inay, umakas po kami sa kumbento. Takot na takot po kami at si Crispin. Bakit? Anong nangyari kay Christine? Nasaan siya? Naiwan po si Crispin, inay. Dahil napagbintangan siya nagnakaw. Ano? Inakusahan ng anak kong si Crispin na ninakaw? Inay! Bakit ba mahirap lang tayo?
Gutom ka na ba? Meron akong mga prutas. Pero inay, Alam ko, pero dumating yung iyong ama. dumating si Itay. Oo. Ngunit umalis din kaagad, di ba po? Basilio? Matawad, inay. Diyos ko, ano bang gagawin ko? Para saan ang mga yan, Ate? Para sa kura, nais ko sana siyang makausap. May sakit ang kura ngayon. Tungkol saan ba yun? Hindi pa kasi umuwi ang anak kong si Crispin. Crispin? Kung ganun, ikaw pa laki na mga magnanakaw. Apoy matapos magnakaw ng mga batang yun ay tumakas rin. Sa katunayan, papunta na sa inyong tahanan ng mga gwardiya sibil upang dakpin ang inyong mga anak na magnanakaw. Hindi! Hindi magnanakaw ang anak ko! Hoy, ina na magnanakaw. Hayaan mong umiyak ang iyong mga anak sapagkat sila ay nagmana sa kanilang ama. Ikaw ba si Sisa? Ang ina na magnanakaw na si Crispin? Opo! Ako nga ako si Cesar, ngunit walang ninanakaw ang mga anak ko. Eh kung ganyan, solid mo na lamang mga ninakaw nila. Senyor, ilang araw ko na hindi nakikita si Crispin. Sinungaling! Kung ngayon ang gusto mo, ikaw na lamang ikukulong namin. Pero wala ko talaga kaming ninakaw. Parang aho niyo na ako, senyor! Pumunta ka sa bilangguan, kung ganyan hindi ka umaamin. Kamalian, yan ang kura. Pakawalan niyo siya at huwag niyo siyang gambalain pa ulit. Kung gusto ng mga kura ng mga ginto, sabihin niyo sa kanya, magdasal kay San Antonio. Kung ganun, umalis ka na rito. Walang mapapakain ng gobyerno sa iyo. Crispin! Basilio! Nasaan na kayo, mga anak ko? Ano to? Damit? Damit na may dugo! Damit na may dugo ni Basilio. Bakit may sugat si Basilio? Bakit? Ang magnanakaw kong anak na si Basilio! May sugat ang anak kong magnanakaw! Maria Clara, kamusta na pala kayo ni Ibarra? Kami ni Ibarra? Anong kami ni Ibarra? Hindi ba't karating lang? Oo, sa kanayan yan, papunta siya rito. May pupuntahan kasi namin. Oo, nandito ka na pala kay Sostro mo. Maaari na ba tayo umalis, Wally? Yan ang nurse. Paano? Senyorita, saan niyo po ba gustong pumunta? Nais ko sana pumunta sa lugar ng aking ama. Malayo pa ba yun? Ako, hindi po. Ilang saglit lamang po, nandoon na tayo. Dali lamang po, titingnan ko. Gusto mo nang manganib yung buhay niya. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Niligtas ko siya. Ibarra! Ayan! Maraming salamat po. Pagligtas sa aking buwan, Senyor Ibarra. Walang araw, panahon lang kailangan ng tulong. Handa po akong tumulong. Senyor Ibarra, ngayon naman magpatuloy yung nangungkulitan sa ipapatuloy. Kasi hindi ako po gobernador. Isang maling galaw mo lamang, patay ka. Anong ibig? Elias! Mag-ingat kayo, senyor. Hindi lamang yan ang maaaring mangyari sa inyo. Sa ako na lang kung sasabihin sa inyo lahat. Ano nangyari sa taong ito? Munti ka na patayin ng taong yan! Mahal ko, nagusto mo ang paaralan ng aking pinatayo? Siyempre naman mahal ko. Magandang gabi, Padre Damaso. Hindi man lang ako pinati sa akin pagdating. Talagang lumalaki ng pagtingin sa kanyang sarili. Nakarating lang sa Europa, akala mo sino nang masta. Huwag mo na lamang pansinin na kayo sinasabi niya. Alam mo lamang di na mapagtimpi sa taong yan. Pareho lamang ng kanyang ama. Akala mo disente, ngunit di naman marunong sumunod sa batas ng simbahan. Patawarin mo, Maria Clara. Hindi ko na kayang tiisin yan. Tama lamang na parusahan at mamatay sa kulungan ng kanyang ama. Hayaan mo yung magbastusin ang pangalan ko. Pero ang alaala ng magulang ko, hindi maaari
nangyari yun? Sili ka, Ibarra. Alagad ng Diyos? Ito ang taong to nagatid sa ama ko sa kabiguan, kaya siya namatay sa bilangguan. Pisoso mo pakiusap. Alang-alang pa lamang sa amlong usapan si Padre Damaso. Matamat, Maria Clara. Mahal kita. Pero alis na ako. Bakit po, senyora? Sino yung kumakanta? Siya po'y baliw. Papuntahin siya rito. Susunod po, senyora. Hoy, baliw! Sumama ka sa akin. Kahit munti. Ito na po siya, senyora. Alaman doon ay sari-sari. Pakuntahin mo siya. Hoy, baliw. Mawit ka. Bahay, kubo, kahit munti. Ang magaling ng mga gwardiya sa pwede na kayo umalis. Susunod po, senyora. Hoy, baliw! Baliw? Sinong baliw? Ako ang baliw? Sumayaw ka! Sumayaw? Gayahin mo ako. Sumasayaw ang matandang baliw. Hoy, hindi ako baliw. Ikaw! Baliw lang ang sumasayaw at ikaw yun. Oo, ikaw nga. Inuutusan kitang sumayaw. Guardia Civil, asan na yung latigo? Ito po, senyora. Sabi ng ikaw ang baliw! 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 Ano ginagawa mo? Bitawan mo nga ako! Tinuturuan ka nila siya ang baliw na yan! Higil ka ha? Hindi ka ba nakakawa sa babaeng yan? Tugo! Crispin! Basilio! Ang mga anak ka! Guardia Civil! Guardia Civil! Bakit po, senyora? Bisa ng babaeng yan at gamutin. Susunod po. Dali niya kay Ibarra. Doña Victorina, kayo pala. Tumalay kayo. Magandang araw, Kapitan Tiago. Mukhang may kasama yata kayo. Magandang araw po. Ako nga po pala si Alfonso Linares. Nadadala kita makilala. Iyo. Kamusta na si Maria Clara? Andito siya sa kanyang silid. Tumalay kayo. Kamusta na ang iyong pakiramdam? Sumasakit pa rin po ang aking ulo. Doña Victorina, siya po si Maria Clara. Oo, Alfonso. Tunay pong napakaganda niya. Padre Damaso, kayo pala. Nasaan siya? Dito po siya sa kanyang silid. Padre Damaso, salamat po sa pagbisita ninyo. Labis ako nag-alala sa iyo. Magpagaling ka agad. Opo. Sige, dyan ka muna. Magpagaling ka. Ano ba naman yan? Papangit naman ang dumadaan. Hoy, Labandera. Ano ba pinapara yung gano'n? Samaan ka ba? Ano sinabi mo, Labandera? Gusto mong lansyahin ko yung kulot mong buhok? Hoy, matandang makukulang. Alam mo kung sino ka maganda kung makapagsalita ka. Anong sabi mo? Gusto mo magtuos tayo? Hindi kita uurungan. Pwede di ba tumigil kayong dalawa para kayong mga bata eh. Hoy, ano Perez, pagsabihan mo yung asawang makukulang. Hindi ka lang isang babae. Tayo na Victorino, wala tayong papala dyan. Ako pa namang mukha nyo! Mga pilay at peking mong gagamot! Bakit hindi mo man lang hinaman ang mayabang na Alperes na yun? Mukha ba akong may laban sa kanila? Ikaw, Alfonso, binabalaan kita. Kapag hindi mo hinaman, hindi ka makakasal kay Maria Clara at lahat ng bago na kilala mo. Ano ba dapat yung gawin? Kunin niyo po ang lahat ng inyong papeles at sunugin ito. Pumunta po kayo sa lugar na inyong gusto. Alam ko mahirap ang lisanin ng bayan na ito, pero ito lang ang tanging paraan, senyor. Maraming salamat, Elias. Sino yan? Kami alagad ng batas. Bakit po? Arestado ka. Sumama ka sa amin. Maria Clara, tinulungan ako ni Elias para makatakas. Hindi masama ang loob ko sa'yo. Ako nga ang patawarin mo. Kasi alis na ako sa bayang ito. Hindi. Hindi ka dapat humingi ng tawad. Dahil hindi siguro ko na magaan nilangan kapag nalaman ko. Na ano? Ang tunay kong ama ay ang pinagusok ng mga sa Padre Damaso.
Bakit? Paano? Basta, mahal. Lagi mo tatandaan na ikaw lang ang ibigin. Oo. Tara na. Yes. Saan tayo tungo? Isang kaibigan sa Mandaluyong, senyor. At pagkatapos, Mumuhay kayo mag-isa sa ibang bansa. ako lang? Ano ka? Sumama ka sa akin at magkaroon na ako magkapatid. Para saan pa? Para masuklihan ko lahat ng kabutihan ginawa mo sa pamilya ko at sa akin. Magpaparating. Tago kayo sa mga damo, senyor. Bilis po ba kayo tumakbo, senyor? Oo. Iligtas niyo ang inyong sarili at ililigaw ko sila. Huwag Elias, lalabanan natin sila. Magkita na lang tayo sa Noche Buena, sa harap ng puntod ng inyong lolo. Huwag! Hindi to maaari. Anong nangyari sa iyo, anak ko? Masaya na po ba kayo? Ano yung ibig sabihin? Wala na! Wala na ang taong mahal ko! Ngunit, Tanging si Bara lang ang mahal ko. Hindi ko mahal si Alfonso at hindi ako magpapakasal sa kanya. ngunit, Hindi magpapakasal sa amin dalawa. Magpapakamatay ako. patawarin mo ako, Iha. Patawarin mo ako. Kung nangimasok ako sa inyo ni Ibarra, Magmamadre na lamang ako. kung iyan ang iyong kagustuhan, ito na ba ang kaparusahan sa lahat ng aking nagawang kasalanan? Sino ka? Nay! Ako ngayong malaki si Basilio. Hindi kita anak. Hindi kita kilala. Hindi mo kayong matakot sa akin. Inay, huwag ko kayo iniwan. Iyo, sino ho kayo? Yung gusto mong gawin sa iyong inay. Nais ko po siyang ipalibing, ngunit wala pa po akong sapat na pera. Kumuha ka lamang ng panggatong. Marapit na rin ang aking kamatayan. At sa sandaling iyon, sunugin mo ang aming katawan. Magkukay ka lamang at may makita ang kayamanan. Umitin mo ito sa iyong kinabukasan. Opo, Ginoo. Mamatay ako. Hindi nasisilayan ang pagsikat ng araw sa ating bayan.